Sa datos ng Bureau of Immigration, nasa 40 pasahero sa NAIA Terminal 1 ang na-offload o hinaharang sa immigration kada araw. Iniiwasan kasi ng immigration ang pagbiyahe ng mga Pilipinong walang kaukulang dokumento. Ayon naman sa CHR o ang Commission on Human Rights, hindi basta-basta dapat na pinipigilan ang pagbiyahe ng mga pasahero nang walang sapat na ebidensya. May report si Lay Alves. 3 beses nang na-offload o di pinayagang makalis ng bansa si Reynante Perello. Mag-abakasyon dapat siya sa Dubai kung saan naroon ng ilang kamag-anak. Pero sa 3 pagkakataong ito, di nakumbinsi ni Reynante ang mga immigration officer na bakasyon ang pakay niya at di paghahanap ng trabaho. Sa una naman po, hindi ako masyado na-disappointed. Pero nung second tsaka third po, medyo na Kasi ilang beses na po hindi pa rin naayos Sa ika-4 na pagkakataon, nakumpleto na raw ni Reynante ang mga kailangang dokumento kaya pinayagan na siyang umalis. Hindi naman ako nawala ng tiwala, tiwala na sa Diyos. Ayun, basta hanggang maayos na lang yung documents ko. Sa Terminal 1 ng NAIA kung saan matatagpuan ang bulto ng international flights, nasa average na 40 pasahero kada araw ang no-offload. Karamihan sa mga na-offload, mga pasaherong papunta sa Dubai, kasunod ang Hong Kong, Malaysia, Singapore at Bangkok na mga transit points na mataas umano ang bilang ng mga insidente ng human trafficking. Ang most common lane na mga puntahan ng mga kababayan natin, lalo na yung nagnanais na makapaghanap buhay sa ibang lugar, ay itong Dubai. Dito kasi sa Dubai, napakarami ng Pilipino. Ang gagawin lamang ng mga kababayan natin, hahanap ng sponsor halimbawa, o kung wala mang sponsor, magpapakuha lamang o mag-a-apply ng visa. Kung illegal o walang kaukulang papeles ang isang Pilipino, mas malapit daw ito sa abuso sa ibang bansa. If we find out that there is some inconsistencies in any part of your travel, offloading may be a consequence of that. And we implement the guidelines on the basis of Republic Act 9208 or Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. As immigration officers, we have to swallow the bitter pill of offloading you because we care for you. We care about you. We don't want you to be victimized abroad. Kaya anong gagawin para di ma-offload, lalo na kung lehitimo naman ang iyong pagbiyahe? Kung bakasyon ang pakay, kahit pa may visa ka na, tiyaking may mapapakitang return ticket. 6 na buwan pataas pa ang validity ng passport at may kakayahang kustusan ng biyahe. Kung may trabaho, magdala ng company ID o employment certificate. Kung may negosyo, DTI o SEC registration. Kung may bibisitahin namang kamag-anak, magdala ng mga dokumentong magpapatunay ng relasyon nyo gaya ng mga birth certificate. Kung OFW naman, siguraduhin may kaukulang papeles mula sa POEA. Aminado naman ng Bureau of Immigration na kung minsan na-offload kahit yung mga lehitimo naman ang pagbiyahe. Out of mga 50 cases, mga 3 or 4. No, yan yung sinasabi natin ng mga collateral damage na lang sila in our aim to effectively implement yung ating guidelines. And sabi nga namin, it's a bitter pill that we have to swallow na pasensya na po kung maaapektuhan kayo ng ating guidelines, but we are doing this to protect din our fellow men. Ayon kay Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales, may constitutional right to travel o freedom of movement ang mga Pilipino. Kaya paalala niya sa Bureau of Immigration, maghinay-hinay sa pag-offload ng mga Pilipinong lalabas sa bansa. May otoridad naman daw ang estado na ilimita ito para sa kapakanan ng nakakarami. Pero dapat may sapat na ebidensya para mapigilan ng mga Pilipino na mangibang bansa. Yung right of movement is very fundamental yan. It's one of the basic rights of people to be able to travel. Tapos kung pahihintuin ka, kailangan merong ebidensya. Lay Alves, GMA News.